If you ask me tungkol sa Mangyan Gray, continuous yung development namin sa kanila, yung upgrading. As you all know na since naging lalo nitong mga nakaraang buwan na naging member kami ng Pitmasters family, mas lalong naging aware kami doon sa kung ano yung kinikilos, ano yung development ng manok. Kasi alam naman nating lahat kung gaano kabigat yung klase ng competition sa Pitmasters. So as much as possible, we try to make it sure na talagang yung mga manok namin is competitive pagdating sa ruweda. So siguro as based dun sa records na nakuha namin this stag season, coming papunta dito sa cock season, we were able to deliver kung ano yung hinahanap naming percentage ng winning on our Mangyan Grays at saka dun sa mga Mangyan Sweaters. So basically, continuous yung ginagawa naming proseso, especially doon sa upgrading ng mga materials. But still, andun pa rin yung strain. Kung ano yung original strain na ginagamit namin sa kanila, na-develop ko through the years, yun pa rin talaga sila. Dito kasi sa amin, ever since, ang laging basic namin dito, lagi lang masaya. Primarily, yung relationship ng mga tao sa loob ng farm. So, alam na nila lahat ng prosesong ginagawa. Alam na rin nila yung routine, papaano alagaan yung mga sisiw. Maging dito sa cord area, kasama namin yung utilities, yung mga feeders, yung handlers. Alam na nila lahat bawat trabaho nila dito. So, in terms of management, tuloy-tuloy din yung every, like, maybe in a month, 2 beses kaming mag-meeting kung anong area, kung anong mga concern, at kung anong mga nakikita nilang mga darating na problema na sasabi nila kaagad sa akin. So, as much as possible, paparating pa lang yung problema na nakikita namin, nagagawa na namin ng paraan. Pagdating sa manok, kung napansin mo kung ano yung klaseng manok meron kami ngayon, nabanggit mo yung tsura, yung station, yung feathering. Well, basically, itong last breeding na ito or yung sinusundan, dalawang magkasunod na breeding ito na nag-import uli ako ng mga bloodlines from the US. So, with the same bloodline na kailangan ko kung anong meron kami dito sa farm, it has to go kung ano talaga yung dinidevelop namin dito. As you can see, ang bloodline lang namin dito as yung mga Mangyan Grays, at saka yung mga Mangyan Sweaters. Although ngayon meron kaming ibinabalik ko yung strain ko ng mga gold at saka ng mga bulik. So those two bloodlines are the two additional bloodlines na meron kami dito. Pero those are still under development and keen observation. Basically sa feeds na ginagamit namin, nakita namin talaga yung feeds na talagang akma doon sa kayang ibigay, doon sa physical at saka doon sa pag-develop nila from sisiw hanggang doon sa maging stag sila. Plus yung management namin sa mga supplements na ginagamit namin na provided ng King's Laser. Napakalaking tulong nun kasi hindi nagkakasakit talaga yung mga manok namin. Katulad ngayon na medyo pumapasok yung tag-ulan, hindi kami masyadong problemado when it comes to the health ng manok kasi provided talaga kami ng King's Laser kasama yung technical aspect, yung mga doctors na pumupunta dito to make it sure talaga na yung breeding namin is healthy kasi yun naman ang foundation talaga ng manok. Kapag lumaking healthy yung manok mo, definitely mas magiging maganda yung resulta, mas magiging positibo. At saka yung ding effort ng mga tao kung ano yung aking pananaw tungkol sa pagmamanok, nagkakatugma kami na pinakang importante talaga sa amin yung health ng manok. Unang-una po ay ginawa po naming adjustment talaga is dito po sa loob ng farm, yung management po. Nag-assign po kami ng bawat tao sa bawat lugar para mas
madali po yung communication pag may problema dito, problema dyan, madali po namin nare-resolve and nakapag-adjust din po kami ng maayos sa breeding po namin, yung mga manok na ginagamit namin. Medyo mas na-improve po namin yung manok na ginagamit namin. And dito naman po sa mga tao, mas naging maayos po sila. Nabuo po namin yung teamwork. Ano ba po? Yung selection namin, yung palo talaga na manok. Saka yung health ng manok, namin, tinatanong kung maayos ba. At saka yung paghahanda ng ayos, through conditioning, pagbigay ng gamot, at saka vitamins sa kanila. At through training po, de-develop namin yung palo ng manok para magpalo sila ng maayos. At saka number one talaga teamwork sa paghahanda ng manok. At saka being handler, dapat be positive palagi sa laban. At kahit anong mangyari, laban lang. At saka ang pagmamanok kasi at saka paghahanda, hindi naman basta-basta. Dapat talaga dedikasyon at saka seryoso po sa paghahanda ng manok at sa selection. Naman pagdating naman po sa farm, napakahalaga po sa amin ng sanitation po, ng pagiging malinis ng farm. Sinisigurado po ng mga tao namin na malinis po ang bawat paso, mga ilalim po ng tipi. Sinisigurado po na nawawalisan araw-araw. And hindi po namin talaga pinababayaan na magdumi or malagyan ng kahit anumang pong dumi yung kinakainan nila. Ang breeding ko for expo talaga are special breeding. Lahat ng ginagamit kong materials dyan ay lahat original kong materials. But only on the limited basis also. Kasi hindi naman natin kayang ubusin yung let's say 200 heads or something like that dun sa expo na 3 days lang. So, yun nga, during those days, lagi rin naman siyang nauubos. Siguro dahil during the first, second year na nag-expo ko, ang bumabalik-balik sa akin yung mga nakaunang kumuha kasi maganda yung mga naging result nung breeding nila at saka yung mga nagamit nila na nakuha sa akin, naging successful yung breeding nila at saka yung mga hinarap nilang laban. So that's one thing na kahit na sabihin natin hindi ka naman kumikita doon sa pag-e-expo, marami kang napapasayang tao. So, marami kang nagiging kaibigan. So, that's one thing. That's one thing that I am very thankful. Number one, siguro, ang masasabi ko lang yung katulad nung sa akin, nung nagsimula ako. Ang tinanong ko lang talaga yung sarili ko kung am I really determined at yung kung ano ba talaga ang passion ko. So, ang passion ko kasi is number one, yung breeding, yung mag-concept ng mga manok in my own little way na kung ano yung gusto ko na klase ng manok. Kung andun talaga yung passion nyo sa pagmamanok. Secondly is yung capacity natin kasi medyo honestly sa panahon lalo ngayon sobrang bigat ng maintenance ng farm. Lahat tumaas, yung feeds, yung mga supplements na ginagamit natin. So basically that's one thing that we have to be concerned of. Plus siguro pangatlo yung dapat on hand. On hand ka talaga sa manok, sa breeding kasi otherwise kung hindi ka talaga on hand or nakikita mo talaga yung sitwasyon, doon lumalabas yung maraming problema na nasasayang yung breeding, yung gastos. At the end of the breeding season, wala ka na produce kasi umasa ka lang dun sa tao na nag-iintindi. So basically dapat nakikita mo rin talaga with your own eyes kung ano ang nangyayari sa farm.
And siguro yung pinanganghuli yung paghanap mo talaga ng mga tamang tao na makakasama sa farm that will really give you 100% loyalty na kung ano yung kaya mong yung intention mo sa pagmamanok at saka yung katulad ng ibinibigay ko sa tao ko. Makita rin kahit hindi nila ibalik sa akin personally, makita ko lang na ibalik nila sa manok. Kung paano nila alagaan yung manok at yung loob ng farm. And by then siguro everything will be okay. So yun lang siguro yung intentions lang natin talaga ang tatanungin. Are we really sure ba talaga at nandun talaga yung passion natin? Kasi mahirap pag nasimulan mo sa mahal ng materyales, sa mahal ng gagastusin, after 3 to 4 years sasabihin mo ayaw mo na. So it's just a waste. So pero kung talagang yun ang hiling mo, nandun yung passion mo, and go for it. Ako gusto ko rin lang magpasalamat doon sa mga tao na patuloy na nagtitiwala sa mga materials namin. Siguro doon din sa mga kaibigan ko who trusted us, lalo na dito sa mga laban namin ng big events ng Pitmasters. Doon sa kaibigan ko, kay Boss Dong Chung, kay Boss Nelson Uy, kay Boss Alan Shaco, who make them, ginawa nila kami na part ng team nila nitong nakaraang Pitmasters. So, sa kanila malaki talaga yung pasasalamat namin kasi nabigyan lalo ng chance, although may sarili kaming laban sa Pitmasters, pero nabigyan din kami ng pagkakataon na lumaban kami sa mas mabibigat na labanan, and na-prove naman namin na kaya naming makikompete. So, yun, at saka nagpapasalamat din ako dun sa mga tao ko. Yung dedication at saka yung loyalty nila na gusto nila talagang itaguyod at mas lalong pagandahin kung anong meron kami dito sa loob ng farm. And lastly, gusto kong magpasalamat sa King's Laser sa suporta sa technical aspect na binibigay nila sa loob ng farm hanggang sa simula sa breeding hanggang sa conditioning. So lahat ng ginagamit kasi naming supplements sa paghahanda ng manok, sila rin na nagpo-provide. And special mention dun sa Feathered Warrior Philippines. Maraming salamat sa muling pagbisita ninyo dito sa farm. It's been a while na hindi kayo nakabalik. And siguro magkita-kita na lang tayo sa Expo this coming August. Makita nyo ako doon sa booth ng King's Laser sa members of the national endorsers ng King's Laser. So again, maraming salamat sa inyong lahat, at I hope na kung tungkol sa pagmamanok may tulong ako kung kahit konti. And yun lang, I wish na everybody is safe, and kahit na medyo ganito ang sitwasyon na hindi natin alam kung ano ang patutunguhan, but at least we continue to have faith in God and keep our family intact. Again, maraming salamat.